Hi guys! Welcome back sa aking channel. Ayan, ang tagal-tagal ko na namang hindi nakapag-upload ng video. Sorry na, sobrang busy talaga ang person ngayong nakaraang 2023. And today is 2024 na. Happy New Year sa inyong lahat. Sa lahat ng nanonood at sa lahat ng bago pa lang dito sa aking YouTube channel. Ayan, isa na namang makabuluhang informasyon ang i-share ko sa inyo, and alam ko marami akong matutulungan sa video na to, especially doon sa mga hindi naging successful yung marriage. Yes, ang topic natin ngayon is paano ka ba magiging legal na divorce sa inyong mga ex-partner na nag-cause ng hindi maganda sa inyo. Gusto kong i-share sa inyo to, guys, kasi gusto kong i-share yung personal experience ko sa pag-process ko ng documents para lang ma-divorce ako or ma-legalize yung aking marriage at mapalitan ko ng single last name yung aking married last name before. So gusto kong i-share sa inyo to kasi alam ko marami din sa inyo yung naka-experience ng katulad ko kasi actually I've been separated for more than 7 years na din, and ayun, ang dami ko ring mga research and mga nakausap na mga attorney or something para lang magkaroon ako ng idea kung ano ba yung best na process yung pwede sa akin. And yes, right now po, single na po ako sa aking mga IDs. And oh my God! And thank God for that. Kaya gusto kong simulan itong 2024 ng good news sa inyo kasi alam ko marami sa inyo ang naghahanap ng mga legit office or legit na magpa-process ng inyong mga documents, and eto na ang sagot sa inyong mga problema. And before ako mag-start, guys, sa aking video, sa mga bago pa lang dito sa channel ko, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at i-click niyo na din po yung notification bell para naman po updated kayo sa mga bagong videos na i-upload ko at mga bagong tips and information na isi-share ko sa inyo. Mag-start tayo ngayong 2024 ng good vibes, especially dun sa maraming mga pinagdaanan sa buhay for the last few years like me. And gusto kong i-share sa inyo itong personal experience na pag-process ko ng aking documents. Yes, guys, in just 2 months, I got divorced. Okay? Reminder ko lang to and disclaimer lang, hindi po ako professional advisor at hindi rin po ako attorney or something na na may alam sa ganitong process. But ang mapapanood nyo ngayon ay i-share ko po sa inyo yung aking personal experience simula nung pag-process ko hanggang sa makuha ko yung PSA copy talaga na authenticated. Kasi ako mismo ang kumuha sa PSA main office. Kaya 101% legit talaga yung process na yon. And siguro naman hindi ko mapapalitan yung mga IDs, government IDs ko, especially my passport, kung hindi authenticated yung PSA ko. Kaya gusto kong i-share sa inyo to, guys, kasi alam ko marami din sa inyo yung gusto nang makalaya sa mapait na naging karanasan ng marriage nyo. Okay, i-share ko sa inyo, guys, yung 3 ways kung paano kayo makakapagpalit ng status nyo from married to single. So, yung number 1 natin is meron silang tinatawag na Sharia divorce. Okay? Yung Sharia divorce, sa mga hindi pa po nakakaalam dyan, this is a Muslim divorce po. Islam law po ito na kung saan ang nakakapag-avail lang nito or ang nakakapag-process lang nito ay yung mga Muslim. So, yes, mga Muslim lang kasi nga, ang Sharia po is Muslim divorce po ito. So, kapag meron pong halimbawa, hindi ka Muslim, so pinanganak kang Catholic or Christian or any religion na gusto mong mag-avail ng Sharia divorce, pwede naman po siya. Kaso, dadaan po kayo ng conversion. So, kailangan nyo muna magpa-convert, both kayo, yung ex nyo at saka ikaw, para lang makapag-file ka ng Sharia divorce. And yes po, allowed naman po iyon kasi marami na pong mga
office dito sa ating yung gumagawa po nun. And legit po yon. Yung conversion na yon is kasama na po yun sa full package na babayaran mo dun kung saan ka magpa-file ng agency. And take note, be careful lang po kayo sa mga mapipili nyong mga tao na kakausapin regarding dito kasi alam naman po natin ngayon, sa panahon ngayon is napakarami na pong scammer ngayon. So, better po is mag-research muna kayo and before kayo maglabas ng pera. And make sure din na yung pagbibigyan nyo ng pera is totally legit talaga siya. So, yung hindi kayo ini-scam. And mamaya, ano ko sa inyo yung topic na yun kung paano ba kayo hindi mai-scam sa mga ganitong process. So, ayan guys, legal po dito sa Pilipinas yung Sharia divorce kasi ino-honor na po natin yung Muslim law dito sa Pilipinas. Kasi nga, dito po sa Pilipinas is wala pa po tayong divorce talaga na tinatawag. So, sa buong mundo, dalawa na lang po na bansa ang walang divorce, which is yung Vatican at saka Philippines na lang po. Pero right now kasi sinusulong na po ng isang group dito sa Pilipinas para magkaroon po tayo ng divorce. And support po natin sila, which is kahit napalitan ko na yung status ko, support pa rin po natin yung divorce kasi malaking tulong po ito para dun sa mga kababayan natin na hindi nila afford yung magpa-process ng Sharia divorce or annulment. So, yan. So, may babasahin lang ako guys kasi siguro marami sa inyo magtatanong dyan na legal ba yon na magpapa-convert, ganun ganyan. Yung conversion po, clarify ko lang, yung conversion po natin is sa papel lang po yun para lang maging allowed kayo doon sa Sharia. Kasi kung hindi po kayo nakakonvert into Muslim, hindi po kayo pwede mag-file ng Sharia divorce. So, kaya kailangan po ng conversion talaga doon sa pagpa-file ng Sharia. So, which is, yung magpa-process ng documents is kasama na po yun sa package na babayaran nyo sa iba. Pero yung pinagawaan ko po kasi is kasama na po siya doon sa package niya. So, ayan, basahin ko lang guys and ilalagay ko na rin dito na para malaman nyo, maging aware na rin kayo na allowed na po ito sa atin dito sa Pilipinas. Sa Article 178, Effect of Conversion to Islam on Marriage, the conversion of non-Muslim spouses to Islam shall have the legal effect of ratifying their marriage as if the same had been performed in accordance with the provision of this code or Muslim law, provided that there is no legal impediment to the marriage under Muslim law. So, ayan guys, allowed na po yan dito sa Pilipinas. In-honor po yan ng ating government, yung Sharia divorce. So, actually, lahat ng mga hindi po pumapasa sa annulment, nagja-jump po sila doon sa Sharia. Kasi itong Sharia na to be honest, 2 months lang po siya, makakakuha na po kayo ng PSA copy na may annotation na divorce na po kayo under Islam law. So, ayan po, magkakaroon po ng annotation or remarks doon sa marriage certificate nyo sa ex nyo na divorce na po kayo. So, pwede nyo nang papalitan yung last name nyo, yung status nyo, yung mga IDs nyo, government IDs, SSS, lahat po yan pwede nyo nang palitan ng status nyo at pwede mo na rin magamit yung last name mo ng pagkadalaga. Ang number 2 natin is meron silang tinatawag na presumption of death. So, presumpted of death, so isa lang po yon. So, ipipresume mo po na missing or dead na po si ex-partner mo kung ang ex-partner mo po is wala ka na pong balita sa kanya for more than 4 years na po. So, either yung family ng ex mo or any na talagang wala ka ng balita, hindi nyo na alam. Kasi before, uso yung mga nasa salvage na hindi na nakikita or uso yung mga gano'n na naglaho na lang talagang nabula. So, yun, allowed kayo mag-file nun. Pero kung magdi-DIY po kayo nun, tatanong kayo ng attorney regarding that. So, mahabang proseso po yun. Nakausap ko po personally yung attorney na yun na, which is kapag DIY nga is sobrang mahabang proseso dun. Tsaka taon din yung aabutin. So, mahabang process. Marami siyang proseso talaga. As in. Pero,
may agency din, may mga office na pa-process din po noon na within 45 days makakakuha ka na ng PSA copy. Etong office na pinagawan ko, meron din po sila nito at meron din po silang annulment. So, i-discuss ko po yan sa inyo isa-isa. So, dito muna tayo sa presumption. So, presume. So, ayan, papalabasin na missing or dead na si ex mo pag wala na po kayong balita ng more than 4 years sa kanila. So, allowed po ito ha, allowed po ito. So, ayan, ilalagay ko na lang dito kung nasa ang article siya. And babasahin ko na lang din sa inyo. So, presumption of death. Article 390, after an absence of 7 years, it being unknown whether or not the absentee shall alive, he shall be presumed dead for all purposes except for those of succession. So, yon. Meron din pong mga ina-allowed nga itong sa presumption na to, na which is may mga tao talaga specific na para lang dito. So, Article 391, the following shall be presumed dead for all purposes including the division of estate among the heirs. So, number 1, ito yung person na talagang kasama dito na pwede ka mag-file. So, number 1, a person on board a vessel lost during sea voyage or an airplane which is missing. So, number 2, a person in the armed forces who has taken part in war and has been missing for 4 years. And number 3, a person who has been in danger of death under their circumstances, his existence has not been known for 4 years. So, ayan po yung mga talagang authorized na mag-file ng presume. So, yan. Pero, case-to-case basis nga po ito. So, mayroon naman po kasing mga iba dyan na talagang wala na silang balita for more than 10 years or some. Yun, i-advise ka naman nila kung ano yung mga requirements na kailangan mo. Pero kung mayroon kayong mga question regarding about this vlog, mag-comment lang kayo sa baba or i-PM nyo ko, ilalagay ko dito yung personal account ko sa Facebook page and meron din akong TikTok account. Ayan, ilalagay ko siya dito. And pwede nyo kong i-message dyan and para matulungan ko rin kayo sa process na to na legit po talaga na mapaprocess yung mga document mo at certified PSA copy po talaga yung makukuha nyo after the process. So, ulitin ko, yung Sharia divorce natin is 2 months lang siya. May PSA. Posting na to sa PSA. And yung presumption of death is 45 days lang siya or 1 month and 2 weeks lang siya. Okay, and then yung number 3 natin is yun po yung annulment. Sa office na pinagawaan ko po, ang annulment natin is minimum of 5 years ang process niya. So, depende pa po yun sa judge kung i-approve po yung grounds ng inyong annulment. So, etong annulment na to is recommended to dun sa mga wala nang balak mag-asawa or ayun, waiting na lang talaga siya na ma-annul. Kumbaga parang wala na talaga siyang plan mag-asawa. So, yung kaya niyang makapag-antay ng more than 5 years para dun sa result ng annulment. So, case-to-case basis to guys ha, kasi hindi lahat is para sa inyo yung mga nabanggit kong tatlong to. So, yung annulment kasi since na mahaba masyado yung proseso nun, so, syempre, yung mga gusto pang mag-asawa like me, so, cannot be ako dun sa annulment. So, yon sa lahat ng mga nakakaalam, yung annulment natin is sobrang expensive po talaga siya. Ayun, sobrang mahal niya talaga, guys. As in, and sobrang haba ng pasensya yung ilalaan mo dito sa annulment na to. Kasi, meron akong mga kakilala na nag-file ng annulment. So, after 4 years, na-deny yung annulment niya. And nag-refile ulit siya. Siguro, 6 years ata to 7 years inabot yung process niya. Ayun, yung second file niya, nag-granted naman yung annulment niya. So, sobrang siguro gumastos siya ng $500,000 for this. And meron naman akong ulit kakilala yung naging supervisor ko before sa work ko. Nag-file siya ng annulment, which is yung work niya kasi is nagsisiwuman siya. So, hindi niya
na-attendan yung mga hearing. Kaya, ayun, na-useless lang yung, yung process niya doon. Hindi na natuloy. Kaya, nag-refile ulit siya na nandito na siya sa Pilipinas. Take note, guys, eto, i-remind ko lang kayo. Kapag may nag-offer po sa inyo ng annulment ng no appearance, wag po kayong pumayag doon kasi ang totoong annulment po is meron po siyang hearing at meron po itong appearance. Kapag may nag-offer po sa inyo ng ganyan na no appearance, no hearing, kabahan ka na guys kasi scam po yun. Wala pong ganon. Kasi walang na a-approve yun na annulment na wala kang gagawin kundi is mag-antay na lang. Hindi po totoo yun. So, mag-ingat po kayo sa ganitong mga offer kasi ako na po nagsasabi na marami pong scammer sa panahon ngayon. So, ayan po. Kung may mga iba pa kayong question regarding sa video na to, mag-comment lang kayo and ayan, i-add nyo ako dun sa sa personal account ko ng Facebook and TikTok. Ayan, ako po mismo yung makakausap nyo dun and tutulungan ko po kayo para ma-process yung documents nyo at makahanap po ng legit na magpa-process ng inyong mga documents. And last one guys, meron akong i-remind sa inyo na itong tatlong process lang to na nabanggit ko. Ito lang po yung tatlong paraan para ma-dissolve or mapawalang visa yung kasal nyo. Once na may nag-offer po sa inyo ng deletion of marriage, wala pong ganon na totoong process. Kapag may nag-offer po sa inyo ng ganon, scam po yun. Ako na po nagsasabi sa inyo, scam po yun. Bakit ko nasabing scam? Guys, pag once na yung nakakuha ka na ng marriage certificate from PSA or before pa na NSO, kasi ngayon PSA na, di ba? Pag once na na-posting na po yan dyan sa PSA, wala pong ibang pwedeng makapagbura niyaan unless makakapag-process kayo nung divorce na tinatawag natin or annulment. Tsaka lang po madidissolve yung marriage nyo. At hindi po yun mabubura. Magkakaroon lang ng annotation yung marriage certificate mo. Pero yung totally deletion, wala pong ganun. Siyempre, yung mga scammer ngayon, sasabihin sa inyo, oh, may kakilala kasi ako doon sa loob kasi para mabilis lang, bla bla bla. Lahat po ng scammer, sasabihin nila yung mga matatamis na salita sa inyo para lang ma-encourage kayo na totoo yung sinasabi nyo. So, I advise, guys, na before kayo mag-process ng ganitong mga pag-process ng documents para mapawalang visa yung kasal nyo, mag-research kayo, magtanong-tanong kayo. Libre lang po yun, yung pag-research, pagtanong-tanong, para hindi po kayo ma-scam. Kasi ang mga scammer na yun, once na makuha na ang pera sa inyo, papadalhan kayo ng mga documents kuno. Yung mga documents na yon is kayang gawin dito yan sa Recto. 500 pesos lang, 1,000 pesos, kaya nilang magpagawa niyan dito. So, ang hinahabol po na atin dito para matalagang totally mapawalang visa yung kasal nyo is isa lang po ang kailangan nyong panghawakan dito ay makakuha kayo ng PSA copy na nagsasabi na kayo po ay divorce na or annul na. Kasi nandoon po yung annotation nun sa mismong marriage certificate nyo. Hindi po mabubura yung marriage nyo before, but magkakaroon po ng annotation or remarks doon sa marriage certificate nyo na katunayan na kayo po ay divorce or annul or widowed na. Okay? So, reminder ko lang yun sa inyo guys para hindi po kayo ma-scam. To be honest, ako guys, inabot din ako ng ilang taon sa pag-research ko. Inabot din ako ng stress. Pero, ayun nga, yung taon na yun na habang nagre-research ako, of course, pinag-iipunan ko din yun. Kasi, eto, wala pong murang legit na process pagdating sa pagpapawalang visa ng kasal. Sinasabi ko na sa inyo to guys kasi marami akong mga nakakausap na ay ang mahal naman. Huwag kayong maghanap ng mura guys sa ganitong process kasi kung may mag-o-offer man sa inyo ng mura, after that mapapamura na lang kayo kasi lilipad na lang yung pera niyo. So at least medyo pricey man yan at talagang 100% sure na kayo dito sa magpa-process ng document, go kayo. Kasi ang goal mo naman talaga dito is mapawalang visa yung kasal mo at makapag-asawa ka ulit.
Okay, so yun po yung reminder ko sa inyo kasi guys, alam ko mahirap kitain yung pera na to. Kaya careful kayo sa mga ilalabas yung pera sa mga nakakausap nyo. And gagawa na lang ulit ako ng part 2 ng video na to kasi masyado na mahaba yung video na to natin. So gagawa na lang ako ng part 2 para dun sa i-explain ko sa inyo yung mga requirements and kung paano nyo ba maiiwasan yung mga scammer na nag-o-offer sa inyo ng mga ganon para naman maging aware kayo kasi na-scam na rin ako before and alam ko na yung mga technique nila or alam ko na yung mga matatamis nilang salita. So gusto kong i-share to sa inyo para maging aware din kayo at maiwasan nyo din yung mga scammer na mga walang hiya talaga na to na wala silang ibang maisip na paraan para kumita ng pera is manloko ng ibang tao. So, ayan guys, na-share ko na yung mga information na dito sa tatlong ways na to para mapawala visa yung dasal. And kapag meron kayong mga other question or gusto nyo rin magpa-process, let me know, i-message nyo lang ako, mag-comment kayo dito sa video ko na to, or i-message nyo ako, personal message, kung nahihiya kayo mag-comment, i-personal message nyo ako sa TikTok account ko or sa Facebook page ko, and sasagutin ko po kayo. Masipag po ako mag-reply sa mga inquiry, so ayan, huwag kayo mahiya sa akin. And that's it for today, guys. Ayan, so kung meron akong hindi nabanggit na details dito. Siguro, sabihin ko na lang to sa part 2 ng video ko for the requirements and para may, yun, yung details na rin kung paano nyo maiwasan yung mga scammer sa ganitong process. Ayan, so, hanggang dito na lang guys ang aking video. Thank you for watching and Happy New Year and have a nice day. Bye-bye!